Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah, tayo pong lahat ay inaanyayahan sa atin pong prayer meeting sa gabi ito. Amen. This is a time, mga kapatid, na tayo po ay makipag-ugnayan sa Panginoon. Praise God, ng atin pong mga panalangin, sapagkat narito po ang pagkakataon, narito po, mga kapatid, ang inilaan ng Diyos na sandali na tayo po ay samahan ng Panginoon sa atin pong mga dalangin sa pagkakataong ito. Kaya po, nararapat lamang na ilapit natin ang ating sarili sa Diyos nang may tunay na kalooban sa Kanya, na may hangarin na siya po, mga kapatid, ang atin pong hallelujah, sentro at focus sa gabing ito, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Awitin po natin yung argument, sabi, ikaw ang lahat-lahat sa akin. At sa umpisa po ng ating prayer meeting ay atin po talagang ibigay sa Diyos ang nararapat na sandaling ito. Waksin natin, mga kapatid, anumang lalang ng kaaway. Amen. At ito po, mga kapatid, ang ating bigyan ng kalayaan at hallelujah, katuwiran, kapamahalaan ng Diyos po, mga kapatid, kasama natin sa gabing ito. Na sinabi po ng salita niya, kung ang Diyos ay nasa atin, sino makakalaban sa atin? Hallelujah. We are now in the midst of our powerful God. Hallelujah. At ang kanya pong kamay, hindi maiksi upang tayo hindi abutin. Kaya sa oras na ito, atin lang po, mga kapatid, ibigay ating buong puso sa Panginoon. Huwag nating hayaan, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Na ang salita niya, ang mga kapatid, ay mawala ng saysay. Ang kanyang pagkilos, mga kapatid, ay atin pong kapalampas sa gabing ito. Kundi, hallelujah, tunay na ipagkalob natin ang oras na ito, hayaan natin ang Panginoon ang kumilos. Hallelujah, na atin siyang papurihan. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ikaw ang lahat sa akin. Amen. Magpakailanman pupurihin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Ikaw ang lahat sa dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nang galing.
magpakailanman pupurihin, sasambahin. Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo kaming iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang yakap mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo kaming iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, O God. Praise your name. Jesus, O God, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen, amen. Can I request Sister Rachel Navarez to open us a prayer tonight, mga kapatid? Sister Rachel. Hallelujah. Sister Rachel. Hallelujah. Okay. Amen. Sister Shane, pwede ka bang manalangin sa pagbubukas ng ating prayer meeting? Sister Shane. Oh God, Lord Jesus. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Panginoon, mali po kami lumalapit sa iyo. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, mali po kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, Panginoon. At nagkastipon po kami ulit sa pamamagitan ng Zoom, oh God, Jesus. Tunay na ikaw, Diyos, na dapat makapangyarihan sa lahat. Lord, create a clean heart, oh God. At ikaw po ang manguna sa gawain ito, Panginoon. Bless you po si Pastor Jun Santos. Gamitin niyo po siya, Panginoon. Ipalitin niyo po ang inyong mga salita, Panginoon. Tunay na po nagpapalakas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hindi lamang po sa puso namin, kundi sa isipan, Panginoon, na isapamuhay po namin ito, O God Jesus. Tunay na kay dakilat makapangyarihan sa Lord God Jesus. Ang bawat salita mo, Panginoon, ang siya nagpapalakas sa bawat isa sa mga tanong ito, Panginoon. Jesus, tunay na ikaw lamang po ang aming kinakapitan, Panginoon. Hallelujah. Tunay na ikaw itakila, O God Jesus. Tunay na ikaw ang aming sinasundigan at kinakapitan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, God Jesus. Sa bawat salita mo, Panginoon, tunay na ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. Sinasundigan namin, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat sa bawat gantong gawain, Panginoon, dahil kung wala ito, tunay na nakapagpanghina ka. Pero sa bawat we also to, Panginoon, na asamin naman sa bawat gabi, sa bawat gawain mo, Panginoon.
You are my comfort. Lord, You are my comfort. ikaw nagbibigay ng comfort pa sa bawat isa, Panginoon. You are my Kahit minsan pa, Panginoon, tunay na ikaw po ang magmay, Panginoon. At ang dakilang tinataas mo namin ang gabing ito sa iyo, Panginoon, at ikaw umataas at papurihan ng bawat isa, Panginoon. At ilang pang aming sama dalangin sa makapangyarihan mo pangalan, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kira basa kaya Allah. Hallelujah. Kira bahata lahaya. Kira posuki na. Hallelujah. 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 Praise God. It's good to dwell in the presence of the Lord. But it is such, mga kapatid, hallelujah, a place of safety. Amen. Na tayo po ay malayang nasa presensya ng Panginoon. Nawa ay ramdam nyo ang comfort ng Panginoon. Though, hallelujah, there are times, mga kapatid, na it seems getting hard, mga kapatid, to cope up with some happenings, mga kapatid, sa ating buhay. But ang Panginoon, mga kapatid, handa po tayong palayain at himlay sa kanya pong presensya sa gabing ito. Praise God. Amen. At yun lang po ang atin pong bigyan ng katiyakan sapagkat ang Diyos po ay tiyak, nakikilos. Kung tiyak naman tayong lumalapit sa kanya nang walang pag-aalinlangan at walang anuman, mga kapatid, na sagabal sa kanya pong, amen, kalayaan, mga kapatid, na bibigyan sa atin. Tonight, hallelujah, we are so privileged that we have our prayer meeting. Amen. This moment, mga kapatid, ay atin pong samantalahin ng paglapit sa Panginoon. Nawa, mga kapatid, ang oras na ito ay napakahalaga sa atin at hindi po ito basta lang na oras na, amen, atin pong bibigyan ng maliit na pagpapahalaga, kundi ang sandaling ito, mga kapatid, ewan ko, mga kapatid, pero hallelujah, napaka-precious po ng sandaling tayo po ay narito sa gawain ng Panginoon. Higit pa yan sa mga ginagawa natin sa mga nakaraan ng ating buhay. At nawa po ay hindi lang po concentration, hindi lang po focus ang kailangan natin, but within our hearts, sa ating mga puso, ay nararapat lamang na ang Diyos, mga kapatid, ang siyang, mga kapatid, ang siyang may lugar na ang kanyang mga salita at ang kanyang pagkilos, ang ating pananalangin. Huwag nating hayaan, mga kapatid, ang prayer natin ay sobrang babaw, sobrang, mga kapatid, walang saysay. Amen. At mahalaga pa sa atin ang ilang bagay na pinagkakaabalahan natin kaysa ang panalangin, mga kapatid, ang gabing ito na ginawa ng ating Panginoon. So for tonight, hallelujah, hindi ko na po hilingin na buksan ninyo ang inyong video sapagkat alam niyo naman, hallelujah, that we are in a meeting. We are in a meeting. So hindi isa pong, mga kapatid, na hindi lang unprofessionals, kundi isa pong sabi nga ay, hallelujah, unethical. Unethical. Alam niyo po yung unethical na nakikipag-meeting ka ay hindi ka nakatuon sa yung pinagmimitingan at sa yung ka-meeting. We are on our prayer meeting. And our meeting, mga kapatid, we meet the Lord first. Ang Panginoon po ang ating pong gustong makatagpo sa gabing ito. At nawa po, mga kapatid, ay we are excited to speak the Lord in prayer. We are excited. Hallelujah. Kaya higit pa yan sa excitement na may inaabangan kang pinapanood sa telebisyon. Amen. Higit pa yan, mga kapatid, sa excitement ay may inaabangang pinapanood na pelikula. Amen. Huwag nating ibigay ang ating puso sa mga ganong bagay. Kundi sa gabing ito, let us give our hearts in prayers sapagkat ang Panginoon po ay nananawagan sa gustong magpagamit sa Kanya sa ministeryong ito ng panalangin. I'm not, mga kapatid, hallelujah, speaking as if it is just a simple, mga kapatid, o simple thing to do, but it is, mga kapatid,
Ito po ay sabi nga ay banal na gawain na wag natin mga kapatid na hallelujah, gawing pangkaraniwan ang banal na bagay. Diba? Wag natin gawing common ang banal na bagay. Alam yung common? Ang common mga kapatid, ang pangkaraniwan na ay tayo ay may mga ginagawa sa araw-araw. But this is not a common thing to do. Hindi po ito pangkaraniwang ginagawa natin sapagkat malaki po ang pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga panalangin. At nawa ganun kahalaga sa iyo ang prayer meeting. Ganun kahalaga sa atin ang pakipag-usap sa Panginoon. Hindi po yan mga kapatid, hallelujah, nakukuha ng mga bagay-bagay sa buhay natin kung anong meron tayo. But such tonight is a special night because mga kapatid, we remember God in our prayers tonight. So hallelujah. So for tonight ay hallelujah, our priority is our prayer requests because ikaw ay nakipagtagpo ngayon sa pagpupulong na ito sa Panginoon at anuman ang iyong kahilingan sa gabing ito, anuman ang agenda mo. Diba sa meeting ay may agenda. Ano ang agenda mo ngayon? Diba? Pag nakipag-meeting, may agenda ka. Hallelujah. At ito ay kailangan mong ilatag sa iyong ka-meeting. Diba? Sa iyong mga kasama sa pagpupulong. At ngayon po, ang ating kapulong ay ating Panginoon. Diba? Ang ating pong kapulong, ang ating pong hallelujah kasama sa kalagitnaan ito ay ang Diyos. Kaya samantalahin natin ang oras na ito na mailatag natin ang ating mga kahilingan sa Kanya sapagkat atin po mga kapatid bigyang talagang mahal na halaga na ang gabing ito ay gabi ng pakikipagtagpo sa Panginoon. This is a prayer meeting. I would like to repeat, I would like mga kapatid always to mention us. Hallelujah. Tonight mga kapatid, there is mayroon pong napakalaking pwedeng gawin ng Panginoon kung talagang ikaw ay sa gabing ito ay sa Diyos nakikipagpulong. Diba? Sa Diyos at talagang pinahalagahan mo ang gabing ito. Whatever God, mga kapatid, hallelujah, whatever you want God to do in your life, God, mga kapatid, will answer because, mga kapatid, our focus tonight is we have a prayer meeting with the Lord and to each every one of us. Hallelujah. Kaya, sino man sa atin ang meron pong kahilingan sa Panginoon ay maaari po niyang ilatag o maaari po niyang sabihin sa pangkalahatan upang tayo po ay magtulungan na ito po'y dalhin sa paanan ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So for tonight, tayo po ay darako sa salita ng Panginoon at kung meron pa po tayong prayer request mamaya po natin mga kapatid maaring sabihin sa ating kalagitnaan. Kung nahihiya ka man ay pwede mo itong isabay sa ating pangkalahatang pananalangin mamaya. O kung nais mo naman mga kapatid na pagtulungan ng bawat isa ang iyong kahilingan ay, di ba sabi nga ay mas makapangyarihan pag ito ay sama-samang idinulog sa Panginoon. There's power in unity of prayer. There's power in unity of prayer. So if you would open up tonight at kung gusto mo talaga na hindi lang isa manalangin sa iyo at lahat na narito ay hallelujah, magkapit-bisig, magkapit-kamay, idulog sa Panginoon, there is hallelujah. There is a mighty, amen, that is going to happen. There is a mighty answer. There is a mighty, amen, praise God, help that will come upon the Lord. So if you have a Bible, ay buksan po natin sa unang Kronika 4:10, First Chronicles 4 verse 10, First Chronicles 4 verse 10. Okay. Sa unang Kronika 4:10, ang sabi po sa English ay, and Jabez called on God of Israel. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me,
and God granted him that which he requested. Ulitin ko po sa Tagalog, at si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, "Oh, ako naway iyong pagpalain." Sino po dito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Taas ang kamay. Yan po ang panalangin ni Jabez. "O ako naway iyong pagpalain," sabi niya sa Panginoon, "at palakihin ang aking hangganan." Amen. Palakihin o palawakin, hallelujah, o palayuin ang kanyang hangganan. At atin pong babagitin mamaya kung ano po itong hangganan na to. "At ang iyong kamay ay sumaakin, at ingatan mo ako sa kasamaan, na wag akong maghirap, at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling." Amen. Hallelujah. Sa Isaiah 59 verse 1 to 2, Isaiah 59 verses 1 and 2. Meron ba dyan pwedeng magbasa ng Bible? Amen. Sister Maricel, Isaiah 59 verse 1 and 2, Navares. Sister Maricel Navares, will you please repeat the word of God, Isaiah 59 verse 1 and 2? Isaiah 59 verse 1 and 2. Okay. Narito, kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig. Verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya ay huwag makinig. Amen. Hallelujah. So sa gabing ito ay pamagatan nating enlarge thy hand upon me. Diba? Enlarge thy hand upon me, O God. O palawakin mo, amen? Palayuin mo hangganan ng kamay mo sa akin, O Diyos. Hallelujah. Praise God. At dyan po ay binigyang katiyakan ni Isaias na hindi maigsi ang kamay ng Panginoon. Hindi maigsi. Ibig pong sabihin, ang Diyos po ay kayang umabot saan ka man naroroon. Amen? Ang Diyos po ay omnipresent God. Pag sinabing omnipresent God, lahat ng dako ay nandun ang Panginoon. Pag sinabing omniscient God, lahat mga kapatid ay alam ng Diyos. He is perfect in knowledge. He is an all-knowing God. At pag sinabing omnipotent God, siya po ay makapangyarihan sa lahat. Na walang hindi kaya ang Panginoon. Na walang bagay na mahirap sa Diyos. So tatlo po mga kapatid, ang sinasabi diyan na kayang palawakin at kayang abutin at kayang, hallelujah, praise God. Sabi nga ay palayuin ang kamay ng Panginoon para maabot tayo. Una mga kapatid, siya po ay omnipresent. Tandaan niyo po yan. When we say God is omnipresent, siya po ay nasa lahat ng dako. Saan ka man naroroon, nandun ang Panginoon. At hindi imposibleng abutin kanya. Amen. Kaya nga po meron pong pangyayari na kahit instantly ang Diyos po ay pwedeng kumilos. Amen. Kahit instant mga kapatid na kagalingan, kahit instant na pagpapala, kahit instant mga kapatid, hallelujah, na kaligtasan ay maaari pong ibigay ng Panginoon. Because He is a God of omnipresent, omniscient. He is a God of omniscient. He is an all-knowing God. He is an all-powerful God. At sinabi po yan sa Bible na walang bagay na mahirap sa Kanya. There's nothing too hard for the Lord. Amen? Kaya, hallelujah, sa gabing ito, nais ng Panginoon, mga kapatid, huli yung omnipotent. Pag sinabing omnipotent, siya po ay makapangyarihan sa lahat. He is the supreme being. He is the almighty God. He can do, mga kapatid, whatever He want to perform. Sapagkat ang Diyos, hindi po natin pwedeng limitahan. Hindi po natin pwede, mga kapatid, kontrolin ang Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, this is what the Lord, hallelujah, wants to see in our hearts. That we are praying to Him, Lord, enlarge thy hand upon me. Enlarge thy hand. Hallelujah. Iabot mo, Panginoon, ng walang katapusan o walang patid ang iyong kamay sa akin. Hallelujah. Alam niyo po itong si Jabez sa 1 Chronicles 4 verse 10, hallelujah, ay ang panalangin niya ay nakapaloob ang isang life-changing prayer. Isa pong malaking pagbabago
hallelujah, na panalangin. At kailangan po nito ay commitment. Commitment. Pakikipagkasundo. At talaga mga kapatid na kasundo o ano bang tawag doon? Yung reconciliation. Diba? Reconciliation. This prayer of Jabez needs a reconciliation sa atin pong Panginoon. Why? Sapagkat malaki po ang gagawing pagbabago ng Diyos. Jabez, amen, Jabez will experience or will, mga kapatid, Jabez will be answered by God through a transforming power of change sa kanya pong panalangin. Si Jabez po ay maaring sagutin ng Panginoon ng isang pagbabago sa kanya pong panalangin, hallelujah, na abutin, amen, palawakin ng Diyos ang kanyang kamay. Enlarge thy hand, Lord, upon me. Kaya dito po, mga kapatid, ay sinabi ni Jabez sa kronika na, Panginoon, palawakin mo ang iyong kamay, amen, sa iyong pagpapala. Blessing. This is what, number one, mga kapatid, Jabez is praying to God. Lord, enlarge thy hand upon me with your blessing. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Lord, palawakin mo ang iyong kamay sa akin ng iyong pagpapala. Kasi sinabi ko sa inyo kanina, sino po dito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Amen? At tayo po tumaas ng kamay na gusto natin pagpapala ng Panginoon. At kung pagpapala ng Diyos ang pag-uusapan, wag po nating ibukod ang pagpapala sa material lang na bagay. Wag natin, mga kapatid, hallelujah, ilagay lang pagpapala sa alam natin na nasisiyahan lang ang ating katawan o ang atin po, mga kapatid, kalayawan o atin po, mga kapatid, na hallelujah, pagkatao, kundi ang pagpapala po ng Diyos, hallelujah, ay marami pong bagay. Amen. Kaya yun po ang nais ng Panginoon at kahilingan ni Jabez sa Panginoon. Enlarge, amen, Lord, thy hand upon your blessing. Amen. Palawakin mo, Lord, hallelujah, paabutin mo, Panginoon, amen, pasukdulan mo, O Diyos, tebot ang iyong kamay sa iyong pagpapala. Ngunit ito po ay marami po tayong mapagdadaanan o pagpapala ng Diyos. Pero wag po natin, mga kapatid, hallelujah, kalilimutan, praise God, ang pangako ng Panginoon, amen, na tayo ay kanyang pagpapala. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, ang pagpapala ay hindi lamang sukat, mga kapatid, sa ating ipinananalangin sa Diyos na pagkaloob sa atin. Kagaya ng ating laging sinasabi, ang pagpapala po ng Panginoon ay higit pa sa iyong inaasahan. Yan po ang sinabi sa Ephesians 3:20. May sinabi po sa Ephesians 3:20, siya, mga kapatid, hallelujah, ang nagbibigay ng lubhang sagana. Kaya we may experience disturbances, we may experience spiritual apathy or spiritual hallelujah, lukewarmness. We may experience, mga kapatid, hallelujah, whatever personal problems we encounter, but remember this prayer of Jabez. Lord, enlarge thy hand upon your blessing. Number one. Enlarge thy hand, Lord, upon your blessing. Jabez longs for the blessing of God, at doon po sa katapusan sa huling talata ng Jabez ng 1 Chronicles 4:10 ay sinagot po siya ng Panginoon, pinagpala siya ng Panginoon. Katulad po ni Job. Si Job po sa umpisa ng kanyang buhay ay marami po siyang pinagdaan ng kahirapan. Pero sinabi niya, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kukuha. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya at the end, amen, sa katapusan po ng aklat ni Job, mga kapatid, siya po doon ay pinagpala ng Panginoon ng double portion of His blessing. Katulad, mga kapatid, ni Elisha. Amen. Sabi niya kay Elijah, mga kapatid, hallelujah, maaari ba na kapag kinuha ka na ng Panginoon, pagkaloob mo sa akin ang double portion of your spirit? Hallelujah. At nung si Elijah po ay kinuha ng Panginoon, amen,
ibinigay ni Elijah ang kanyang balabal, that mantle that contains the double portion of his anointing. At katulad natin, mga kapatid. Hallelujah. We may also long to increase or to enlarge mga kapatid, thy hand upon the blessing. We can ask the Lord, Lord, enlarge thy hand upon your blessing to me. Hallelujah. Atin po, mga kapatid, palawakin ang hangganan ng pagpapala ng ating Panginoon. It's time for us to pray like this. It's time for us, alam niyo po, nanood kami kanina ng preaching o conference po sa Amerika. At ayon po kay Reverend, ano nga ba yun? David Bernard, according po sa kanyang report, hallelujah, doon po sa Amerika, kahit na dumating ang pandemic sa mga pastor at mga kapatiran doon, ay nag-double portion po ang blessing ng Panginoon sa kanila. Si David Bernard po ay ang ating international superintendent ng United Pentecostal Church. At habang siya'y nangangaral, nanonood po kami kanina, kanya po, mga kapatid, matapang na sinasabi na walang nagawa ang pandemic para po pagpalain ng Diyos ang kanyang mga anak. Amen. Para hindi pagpalain ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Hallelujah. Marami pong nakapagpatayo ng church. Amen. Marami po, mga kapatid, na nakapagbigay sa mission para tumulong na ang simbahan po, iglesia ay may paggawa sa ilang mga pastor, mga kapatid, na naghahangad na, amen, magkaroon ng bahay pa ng bahay. Kaya tayo po, mga kapatid, walang imposible sa Panginoon. There is nothing too hard for the Lord. We can also pray, amen, but mga kapatid, sabi nga sa James, hallelujah, huwag tayong humiling na sa ating kalayawan lang natin ito gugugulin. Humiling tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Ayon, mga kapatid, sa katapatan natin sa Diyos. Ayon, mga kapatid, sa tinatawag na dependency ng Diyos sa ating mga buhay. Alam niyo, ang Diyos po ay nagdidepende lang sa atin. If you are blessing God, mga kapatid, through your life, then God, mga kapatid, also bless you. Alam niyo po ibig kong sabihin, kung ikaw ay talagang sumusunod ng tapat sa Panginoon at sa pagsunod nating tapat sa Panginoon, ay pinagpapala mo ang Diyos sa katapatan mong ibinibigay sa Kanya, pagpapalain din tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po ang, hallelujah, ang prinsipyo ng salita ng Panginoon. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Diba? Whatsoever a man soweth, he may also reap, because God is not mocked. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Kung anong sinabi niya, Kanya po itong tutuparin. Kaya it's time for us to pray like this, God, enlarge thy coast, enlarge thy hand upon your blessing to me, Lord. Hindi po yan masamang hilingin sa Panginoon. Hindi po yan, ang pagpapala po, mga kapatid, ay hindi masamang hilingin sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi po masama ang pera. Pero ang pag-ibig po sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Wala pong masama sa biyaya ng Panginoon. Nakaka-bless yung sinabi ni Amen, International Superintendent, mga kapatid, David Bernard. Hallelujah. Na during pandemic times, during this moment na ang mundo po, mga kapatid, nagsasuffer dahil sa pandemya na yan, ang mga anak ng Diyos at ang mga lingkod ng Panginoon ay doble ang pagpapala. Time is running out. Time is not running out to us. Time is not running out to us. Hallelujah. Kailangan nating magtumulin sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Philippians 3 verse 38. Hallelujah. The situation, yes, serious. The situation, mga kapatid, na naranas po natin, napakaseryoso po at delikado. But, mga kapatid, you can be blessed by God if only you will ask, Lord, enlarge thy hand upon your blessing. Enlarge thy hand upon your blessing. Blessing, mga kapatid, that we are maturing spiritually. Kailangan lumago tayo sa Panginoon. Sabi nga, limutin na natin yung ating kamusmusan. Nang tayo bata, tayo nagsasalita ng bata. Amen? Tayo nag-iisip ng bata. Tayo ay gumagawa ng bata. Pero ngayong tayo ay matanda na, iwanan na natin ang ating mga pagkabata. Grow in the Lord and the knowledge of His grace. Grow in grace in the knowledge of God. Hallelujah. Enlarge thy hand, Lord, upon my spiritual
maturity, my spiritual growth. Amen. Baka hanggang ngayon, ganyan pa rin tayong Kristiyano. Paano tayo pagpapalain ng Diyos? Hindi mo inuuna kung anong dapat pagpalain ng Diyos sa iyo. Ano po ang dapat na unang pagpapala? Ang pagpapala po, mga kapatid, yung ating spiritual na buhay. Pangalawa, mga kapatid, Lord, enlarge thy hand of blessing, amen, through your faith. Faith, pananampalataya. Pananampalataya. Hallelujah. Number 1, spiritual growth. Number 2 ay faith. Amen. And how do we build our faith? Ito po'y galing sa salita ng Panginoon. Faith cometh by hearing. And by hearing the word of God. Napakadalas nating naririnig ito. Ang pananampalataya nagsisimula sa pakinig at sa pakinig ng salita ng Panginoon. Pero tayo nag-fail pa rin na makinig ng salita ng Diyos. Kasi nga kung ano nung inuuna natin. Ngayon mga kapatid ay para lang sa kalayawan ng ating laman. Praise God. Hallelujah. Let us ask God to enlarge thy hand of blessing of faith. Enlarge thy hand, mga kapatid, of your salvation, Lord. Thy hand of your salvation to me. Paano natin may enlarge, mga kapatid? Paano natin may enlarge sa kamay ng Panginoon? Through our salvation, we must work out. Philippians 2:12. Gawin mo ang iyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Takot pa kaya tayo sa Diyos? Yun ang tanong. Tayo kaya takot pa sa Panginoon kaya hindi natin iniintindi ang ating mga kaligtasan. Kaya nagpapabaya ka sa kaligtasan mo. Mas mahalaga pa sa iyo ibang bagay kaysa magpuyat ka sa panlangin. Di ba? May mga bagay ka pa, mga kapatid, na inuuna kaysa sa Panginoon. Paano ka lalagong Kristiyano? Di ba? Hallelujah. Paano ang kaligtasan mo? Paano na, mga kapatid? Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Kaya gawin mo ang sarili mong kaligtasan. Ikaw ang may pananagutan mismo sa iyong sariling kaligtasan. Enlarge thy hand, hallelujah, of blessing, of salvation to me, O God. Hallelujah. Ang nais po ng Panginoon, ganito ang ating panalangin. The power of God enlarging His hand. Pag sinabi natin kamay ng Panginoon, nangangahulugan po yan ang kapangyarihan. When we say right hand of God, hindi po yan ibig sabihin may kanang kamay ang Panginoon. Pag sinabi pong right hand of God, it speaks of His power. It speaks of His power. Kapangyarihan, mga kapatid. Hallelujah. At alam nyo, ang kamay ng Diyos kung nasaan? Nasa ng kapangyarihan ng kamay ng Panginoon. Nasa gaway. Nasa gaway. Sapagkat doon po tayo exposed para maabot ng kamay. Sana naiintindihan niyo po sa gabing ito. To enlarge thy hand of God to us, mga kapatid, then we must be exposed. We must be, mga kapatid, hallelujah, doing the work of the ministry, doing, mga kapatid, the church, hallelujah, doing the fellowship, doing, mga kapatid, hallelujah, praise God, attending church activities. Let this meeting, let this prayer meeting, hallelujah, be, amen, hallelujah, become, mga kapatid, the hand of God to us, to reach us and to bless. Become the hand of God, mga kapatid, kamay ng Panginoon, para makita niya at maatin po, mga kapatid, mahiling sa Diyos, hallelujah. Let the whole church, mahiling sa Diyos, mga kapatid, na iunat ng Panginoon ang kanyang kamay sa kanyang pagpapala. And the last, mga kapatid, enlarge thy hand of your power, God, in purity. In purity. And when we speak of purity, it means the nature of God. Amen. The nature of God. The nature of God, He is holy. And if we are, mga kapatid, His sons and daughters, kung tayo po ay anak ng Diyos, then we should also live a holy life. Enlarge thy hand, Lord, of me. Enlarge thy hand upon your holiness to my life. It means purity. Ay binanggit po ang salita ng Panginoon sa aklat po ng Proverbs 4:23, keep thy heart with all diligence and out of it are issues of life. Ingatan mo ng buong sikap ang iyong puso sapagkat ito'y dinadaluyan ng puso. How do we get pure? Amen. How do we get pure to God?
asking God, mga kapatid, to create in us a clean heart. Asking God, Lord, hallelujah, to give me a new heart. Para mga kapatid, mabago espiritu ng Panginoon. Kaya dito po ay pinaiingatan ni David ang kanyang puso ng buong sikap sa Panginoon. How do we take good care of our hearts? Hallelujah. Paano natin maiingatang lubos ang ating mga puso? By means of, hallelujah, feeding our hearts with the Word of God. By means of, hallelujah, let the Word of God dwell in us richly. Let the Word of God, according to Psalms 119 verse 11, Thy word that I hid in my heart, that I might not sin against. Ang salita mo, iningatan ko sa aking puso upang wag ako magkasala laban sa iyo. Sa gabing ito, mga kapatid, let us ask God, Lord, enlarge thy hand upon my heart. Enlarge thy hand upon, hallelujah, the purity of my heart. Kasi, alam niyo po, kung hindi po dadalisayin ng Diyos ang ating mga puso, hindi po tayo makakapamuhay ng may kabanalan. Yung po totoo doon, directly. If God will not purify our hearts, if there are many, hallelujah, praise God, remnants of sin in our hearts, may mga tira-tira pa rin kasalanan sa ating mga puso. Di ba yun po sinabi mga kapatid ng praise God ng Bible na kung pakundangan na natin ang kasalanan sa ating mga puso, ay hindi tayo mga kapatid, hallelujah, diringgin ng Panginoon. That God would keep us from evil. To let God purify our hearts, then God, mga kapatid, will, amen, keep us from evil. Tayo po ay mailalayo niya sa lahat ng kasamaan. Because we know the danger of falling into sin. Napakapanganib po ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Isang nakakatakot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. All our gains can become losers if we do not stay pure. If we do not live a holy life, then we, hallelujah, we didn't have a nature of God. This is God's nature, holiness. And then if we are living a holy life, then God's nature, mga kapatid, will be upon us. And that means God can reach out and God can enlarge His hand upon us. Doon po mapapalawak ng Panginoon ang kamay niya. Doon tayo maaabot ng Panginoon. Diba? Dahil po mga kapatid, ang inaabot niya ay sarili niyang kabanalan. Sarili niyang pag-aari, the church. Hallelujah. That it may not grieve us. That it may not grieve us. Na hindi po tayo mga kapatid mapighati. Because sin always brings grief. And we cannot sin and win. Hindi po pwedeng tayo nakakasala tapos akala mo ay magtatagumpay ka. No. Wala pong nananalo sa kasalanan. Ang kasalanan po ay pinagbabayaran. At ang kasalanan po ay pinagdudusahan. Kaya po sa gabing ito, mga kapatid, Lord, enlarge thy hand upon your people. Upon, hallelujah, living a holy life. Kaya at the end of that chapter 4, verse 10 of 1 Chronicles, ang sabi po dito, at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang kahiling, ang kanyang hiling. Gusto ba natin na ipagkaloob ng Panginoon ang ating hinihiling sa kanya? Huwag natin, mga kapatid, gawing pangkaraniwan ang anumang bagay na ganun. Let us not make holy things common. Marami pong mga banal na bagay na atin pong ginagawang pangkaraniwan. Ito po'y babala sa atin. Ano mga kapatid, yung mga banal na bagay na wag nating gawing pangkaraniwan? The church. The church is holy. Bakit ko sinabing holy? Nandoon ang banal na Diyos, kumikilos. Kung ang Diyos kaya hindi kumikilos sa atin sa simbahan, mga kapatid, tayo kaya magkakaroon ng revival. E napakabuti po ng Panginoon, every time na tayo ay nagsasamba tuwing Sunday, kumikilos na malaya ang Diyos. Kaya wag nating gawin pangkaraniwan ng church. Sapagkat andun po ang makapangyarihan sa Diyos. Marami pong mga bagay na banal na ginagawa nating pangkaraniwan. Nakala natin, mga kapatid, ay okay lang. Pero yung po isang malaking kadustaan sa Diyos. Ito po isang malaking kabastusan sa Panginoon. We are grieving His Spirit. Pinapighati natin ang Espiritu ng Panginoon.
Number 2, mga kapatid, the Word of God is holy. Ang salita ng Diyos, kaya wag mong gawing pangkaraniwan ang salita ng Diyos. Sapagkat ito'y matalas kaysa ilanman tabak na magkabilay-tabilit. Paano natin ginagawang pangkaraniwan ang salita ng Diyos? Akala natin sinisiraan tayo at pinatatamaan lang ng salita ng Diyos. Huwag natin, mga kapatid, gawing ganun ang ating pagkakilala, katulad, mga kapatid, ng pangkaraniwang may mga taong naninira sa atin. Hindi tayo sinisiraan ng salita ng Diyos. Tinutuwid tayo ng salita. Kaya the Word of God is holy. Kung ang ating pa rin konsepto at kung ating pa rin pananaw, kung ating pa rin, mga kapatid, na katwiran, kapag naririnig mo ang salita ng Panginoon, pinatatamaan ka, then you are making holy things common. Ginagawa mo pangkaraniwan ng salita ng Diyos. Kasi nga, ikaw ay isang pangkaraniwan ng tao. Pero ikaw ay naging pangkaraniwan man, binago ka ng Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Kaya wag natin, mga kapatid, gagawin pangkaraniwan ang salita ng Diyos. Napaka makapangyarihan. Hallelujah. The Word of God is holy. Diba? The man of God is holy. Ang tao ng Diyos ay banal. Kaya magsalita ka na, mga kapatid. Hallelujah. Laban sa anak ng tao, huwag ka lang magsalita laban sa Espiritu Santo. Sapagkat yan po isang malaking pamumusong sa Panginoon. Sin against the Holy Ghost and sin against the man of God, mga kapatid, sin against God. Ano kaya, mga kapatid, kung tayo nabubuhay sa lumang tipan? Baka nagsasalita ka pa lamang, pinatay ka na ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kahit na minsan ay na atin pong na-over familiar ang tao ng Diyos, nawa, mga kapatid, ay bigyan tayong pangunawa ng Panginoon na kung ito'y ginawa mo sa maliliit kong lingkod, ito'y hindi ginawa mo sa Kanya, kundi ginawa mo sa akin. Yan po sabi ng Bible, di ba? Kung pinainom mo, kailan ka namin nakitang nagutom, kailan ka namin nakitang nauhaw, nabasa niyan sa Bible, kailan ka namin nakitang walang tirahan, pinatira ka namin. Ano sabi ng Panginoon? Kung ito'y ginawa niyo sa maliliit kong lingkod, hindi niyo ito ginawa kanino man, ginawa niyo ito sa akin. Kaya do not touch the man of God, do not touch not the anointed, and do my prophets no harm. Huwag mong halalusaktan ang pinunasan ng Diyos. Amen? Hallelujah, sapagkat malaki pong kasalanan. Katulad ng mga tao sa Bible na kanila pong inalipos na si Moses sa Exodus o Numbers pala, mga kapatid. Itong si Korah, diba, yung mga kasama ni Moses na pinagsalitaan si Moses na kung ano ng masasamang salita. Anong ginawa ng Panginoon? Nilamon sila ng lupa. Bigla na lang silang naglaho at nilamon sila ng libing. Marami na pong mga patotoo na may mga lingkod tayo ng Panginoon na pinagwikaan, ginawa ng masama, pero ang balik sa kanila, mga kapatid, ay isang malaking kapahamakan. Kaya we must not, amen, making holy things common. The money of God is holy. Alam naman natin ang portion ng Panginoon sa atin. Hindi ko na paulit-ulitin pa. Hindi po yun sa atin, sa Diyos yun. Yun, mga kapatid, ay siyang may-ari. Binabalik mo lang. Hindi ikaw may-ari nun, ang Diyos. Binabalik mo lang yung para sa Kanya. Diba? Yun ang portion ng Panginoon. At hindi ko na paulitin kung ano yun, mga kapatid. Kaya kung kinukuha mo yun, ginagawa mo ang pangkaraniwan ng mga. Hallelujah. Sa gabing ito, mga kapatid, we must enlarge the hand of God upon His blessing. We must enlarge the hand of God. Hallelujah. Praise God. Amen. Upon His power. And the last, mga kapatid, upon His holiness. So for tonight, yung pong tatlong bagay na yan, Lord, enlarge thy hand upon your blessing. Enlarge thy hand upon your power. Enlarge thy hand upon your holiness. And holiness means separation. Ang kabanalan po ay hinihiwalay na tayo ng Panginoon.
Katulad ng paghihiwalay mo ng puti sa metikulo. Diba? Ganun po mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa atin sa gabi. He will enlarge thy hand upon us. If we just ask Him, Lord, please God, bless me, Lord, spiritually. Bless me, Lord. Hallelujah. And let me grow upon your word. Hallelujah. Upon your direction, upon your will. So tonight, we will pray again. Ano man po mga kapatid, ang ating mga concerns, at ano man po ang ating pong mga requests, ay samantalahin natin itong ilapit sa Panginoon. Nandito po ang pagkakataon na may kalayaan na tayo ay dumulog sa ating Panginoon sa gabing ito. Magkaisa po tayo ng puso, isip, hallelujah, spirito, ano man ang pangangailangan ng kapatid mo, ay gayon din mga kapatid, ang pangangailangan mo na dadalhin niya sa paanan ng Panginoon. Tonight, hallelujah, we will be met by the Lord. Tayo po'y kakatagpuin ng Panginoon at atin pong angkinin ng Diyos na ating pong kasama sa gabing ito. Ang kanyang kamay ay hindi maigsi para iabot sa atin. Praise God. Tayo po ay mananalangin. Meron po ba dito nais na pagkaisahan natin sa atin pong prayers? Amen. May binanggit po sa Bible na anumang pagkaisahan natin sa lupa ay tatalian ng at anumang pagkaisahan natin sa langit ay kakalaga ng Panginoon. Amen. At kung tayo po ay narito sa gabing ito upang ipagkaisa ating sarili para sa tagumpay ng ating kapatid o ng bawat isa, alam nyo, hallelujah, ang tagumpay ay nasa atin kung tayo po ay magtutulungan na magpanalanginan sa bawat isa. Tayo po ay lalapit sa Panginoon. Kung sino man sa atin ang mayroon pong naisambitin na kahilingan sa Diyos, ay maaari po niyang i-open at ilahad sa pagkakataon. Meron po ba? Sige po. Request po na gumaling na po ako sana sa aking karamdaman. Sino po yun? Si Sister Mary po. Si Lola Mary. Sino? Pakilakasan po. Si Lola Mary po. Okay, sige. Pakilakasan po, Sister Mary. Request lang po ako, Pastor, na gumaling na po ako sa Okay. aking karamdaman. Tagal na kami na-overfatigue po ako. Okay po, sige po. At kayo po ay pagagalingin ng Panginoon. Basta lakasan niyo po ang loob niyo at higit sa lahat ang pananampalataya niyo na anuman ang nais gawin ng Panginoon sa inyo ay mangyayari. Amen. Sapagkat yun po ang sinabi niya, anumang hilingin natin sa pangalan niya ay ibibigay ng Panginoon. Ibibigay po ng Diyos yan. Hallelujah. Sino pa po? Pastor, praise the Lord. Sister Silvia. Opo, Pastor, laser ko po sa Monday. Pag-pray natin po sa Panginoon. Opo. Laser. Ating pong samahan, okay? Samahan nating pagkaisahan ang panalangin po at kahilingan ni Sister Silvia na ang kanyang laser po ay sa Lunes ay maging successful. Hallelujah. Matagumpay sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. God bless po. Meron pa po ba? Yan. Okay po. Sige po, huwag po kayo mahiya. Amen. Is there any prayer request? Pastor, ano po, sabi po ni Brother Dili, kompletong kagalingan po sa kanya. Okay po. Brother Diloy ay total healing. Opo. Total Complete. healing to his body, physically, sa kanyang health. Opo. Atin po yan laging sambitin. At ang atin pong mga senior citizen,
ang ating pong mga kapatiran, sina Nanay Sister Nena, yung nanay ni Sister Grace, Sister Adiling, Sister Luming, and patuloy silang bigyan ng kalakasan ng Panginoon. Hallelujah. Na patuloy na maging buhay ang kanilang pagpupuri sa Diyos sapagkat yun ang tutulong sa kanila para maging hallelujah, maging sabi nga ay malaon ng kanilang mga buhay. Praise the Lord. Amen. Meron pa po bang iba dyan? Okay. Okay, kung wala na po ay tayo po ay mananalangin sa Panginoon. At samahan niyo po ako mga kapatid na hallelujah, ibigay ang buong puso nating amen, pakipagkaisa sa panalangin ito sapagkat may magagawa ito mga kapatid kung sama-sama tayo. Tandaan po natin, lagi pong may kapangyarihan kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. There's always power when we are in one accord, when we are united. Amen. When we are mga kapatid, have a singleness of heart, may pagkakaisa ng puso. Yan po ay may hallelujah, may kapangyarihan at meron pong amen bunga, kasagutan na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya I would like to request all of us, hallelujah, to give our hearts, amen, singleness of heart to one another. Amen. Bawat isa mga kapatid. Let us combine, let us make our hearts united tonight. Amen. Sapagkat meron pong magagawa, sabi nga, kapag sama-sama ay may kapangyarihan at kalakasan. Ito po mga kapatid ay magkakaroon ng katagumpayan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihang Ama, Panginoong Hesukristo, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ay aming Diyos na nakilala. Ikaw ay aming Diyos na nasaksihan at napatunayan, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, sa lahat ng panahon. Panginoon, ikaw ang gumagawa ng mga kamanghamanghang bagay. Ikaw, O Diyos, hallelujah, praise God, nagbibigay ng tagumpay sa lahat ng imposible. Panginoon, kami po ay patuloy na sa iyo nananangan. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ni Moses, ikaw ang Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ni Joseph, at Diyos, Panginoon, ng mga nasa salita mo, Panginoon, na iyo pong pinagpakitaan, Panginoon, ng hallelujah, ng mga hiwaga, Panginoon, ng mga himala, Panginoon. Kaya po sa mga oras na ito, Diyos, kami po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, hallelujah, tumihigi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan sa iyo, Diyos. Anuman, Panginoon, ang aming mga likong naging gawa, Panginoon, sa iyo, anumang karumihan, O God, anuman, Panginoon, ang amin pong naging pagmamatuwid, Panginoon, at mga gawang hindi karapat-dapat sa iyo, kami po'y lumalapit sa iyong paanan at nagpapakumbaba sa iyo, O Diyos, na humihingi po ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, paglilinis ng iyong banal na dugo, Panginoon. Hallelujah, at ng iyong salita sa gabing ito, upang kami, Panginoon, ay may karapatan, Panginoong, lumapit at tumawag sa iyo. Ama, sa gabing ito, hallelujah, amin pong pinagkakaisahan ang mga kahilingan ng iyong mga anak. Hallelujah. Kahilingan po, Panginoon, ni Sister Mary, na siya po, O Diyos, ay pagkalooban mo ng kagaligan. Lord, halakal rabosahay. Jesus, O God, sa oras na ito, Panginoon, ipadama mo sa Kanya ang init, Panginoon, ng iyong banal na dugo, ng init, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon, na sa oras na ito, niyayakap mo siya, Panginoon, hallelujah, at binibigay mo ang Kanyang kahilingan na kagalingan. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, hallelujah, mula ulo hanggang paa, Panginoon, hallelujah, ay iyong pagkaloob ang kagalingan ni Sister Mary. Gayun din, Panginoon, I pray, Lord Jesus, sa praise God, sa laser po, Panginoon, na hallelujah, na gagawin kay Sister Sylvia sa darating pong Lunes. Panginoon, ikaw ang manguna, Panginoon, sa doktor, Panginoon, na gagawa sa kanya. Ang iyong kamay, Panginoon, O Diyos, ang siyang maging kamay niya, Panginoon. Ang iyong, hallelujah, makalangit na kaisipan, ang siyang maging karunungan niya, Panginoon. At ikaw, Panginoon, O Diyos, hallelujah,
ang magpunas, Panginoon, upang ang kagalingan at ang pagliwanag ng kanyang mata ay magkaroon po ng katagumpayan. Lord, also I pray, Lord Jesus, kay Brother Diloy, Panginoon, patid mo, O Diyos, kung paano siya nananampalataya sa iyo, Panginoon. Patid mo, O Diyos, kung paano kanya mahal sa kanyang buhay. O God, hallelujah, anuman ang kanyang pinagdaanan, Panginoon, hallelujah, ito po, O Diyos, ay maari mong baguhin, Panginoon. Ito'y maaari mong ibangon, Panginoon, muli sa kalakasan, Panginoon, ang gagaling sa iyo. Bigyan mo siya, Panginoon, ng total healing, Lord. Total physical health, Panginoon. Pag-ibayuhin mo at muli mong ibalik, Panginoon, ang kanyang kalakasan at kalusugan. Pagpalain mo siya, Panginoon, lahat din po sa amin pong mga nanay, Panginoon, ng mga senior citizen. I pray for Sister, hallelujah, Tess, Panginoon, ng Mother and Sister Grace. I pray for Sister, amen, Sister Adeline, Panginoon. I pray, Lord Jesus, hallelujah, kay Sister Nena. I pray also, Panginoon, hallelujah, kay Sister Luming, Panginoon. Hallelujah, ilan pa po, Panginoon, sa aming mga nanay, O Diyos, na sa kanilang edad, Panginoon, ay nandoon pa rin, O Diyos, ang kagalakang maglingkod sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon, at patuloy mo silang dagdagan ng kalakasan, Panginoon, sa araw-araw ng kanilang mga buhay. Ikaw, O Diyos, hallelujah, ang mag-supply ng kanilang pangailangan. Also, I pray for my wife, kay Sister Nina Vel, Panginoon. Lord, let your strength be upon her, Lord. Let your perfect strength, Lord, hallelujah, pagkaloob mo sa kanya. Balutan mo siya ng banal mong dugo. Balutan mo siya ng santong espiritu mo. Balutan mo siya ng pagpupunas mo, Panginoon. Hallelujah. Naniniwala kami, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay buhay na makapangyarihan sa lahat. Na kaya mong pangyarihin, Panginoon, ang lahat ng aming kahilingan. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, naniniwala ako na magliligtas ka pa ng maraming kaluluwa at pagpapalain mo pa ang bawat isa sa amin. Bless your church, Lord Jesus, that it comes to reality, Panginoon. And paggawa na po ang iyong bahay pa ng bahay. Maraming salamat, Panginoon. Bless your people, Lord Jesus, na nakiisa sa prayer meeting na ito. Ano man ang kanilang kahilingan sa iyo, nababatid mo, O Diyos, sa kanilang mga puso, o ano po ang nais nilang ipaabot sa iyo. Pagpalain mo po ito, Panginoon. Ingatan mo aming mga anak, Panginoon. Ingatan mo mga bata, O Diyos. Ingatan mo, Panginoon, hallelujah, ang mga munting anghel mo, Panginoon. Ang mga batang ito, O Diyos, na anak ng iyong mga anak. Hallelujah. Bless us, O God. At sa gabing ito, Panginoon, ingatan mo kami sa buong magdamag. At ibalik mo kami sa susunod mong gawain. Purihin ka, Panginoon. Binabalik ko po itong lahat sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name of Nazareth, I pray. Amen. Praise the Lord. Amen.